62 is here, the OFW Motivated. Magbibigay lang ako muli ng reaction video about sa mga challenge ngayon na nag-viral. Kasi last time is nagbigay ng motivation yung lalaki na challenge. Ngayon, babae naman. Pero grabe, wala akong masabi dahil talagang kung nakita mo yung video, talagang as in talaga kita na po ang kanyang bibingkang kulira. Kita na po ang kalahati ng pisngi ng kanyang bibingka. Hindi ko alam kung saan nilagay ang utak ng mga babae na to. Sobrang kakapal ng mukha. Walang mga respeto sa sarili. At bakit ito hinayaan ng social media platform na i-upload ang itong klaseng mga challenge na puro kabastusan? Maniwala kayo sa akin o sa hindi. Yung mga babae na to, yung nag-accept ng mga challenge na talagang as in, na wala nang kahiyan sarili, kung unood ka man sa video ko na to, maniwala ka sa akin. Alam mo yan, ang bansang Pilipinas, may mga adik dyan. Hindi mawala talaga sa Pilipinas. Maraming halang ang bituka dyan. Kapag once na panood yan, yung video mo, isa yan sa magpapahamak sa'yo. You know what I mean? Nagis mo pinupuin ko? Example, nakita kayo ng personal. Ito yung babae na matapang naghubad sa social media. Subukan ko nga to. Huwag naman sanang darating sa ganun. Nakakalungkot isipin dahil bakit ito hinayaan ng social media platform ang itong klaseng content. Nang dahil sa reels na yan, sobrang dami. Halos yung kaluluwa nila pinagpalit kay Satanas nang dahil lang sa reels na yan. Maari kayong kumita ng pera, maari kayong makahakot ng followers, maari kayong makahakot ng mga views. Kayo po ay gumawa ng mga matitunong content upang respetuhin kayo ng tao. Paano kayo respetuhin ng mga followers na pinapangarap ninyo? Paano kayo respetuhin ng tao kung ganyan ang mga content na nilalabas ninyo? Ang nakakalungkot lalo rito, sa uto lang, alam ko, nanood ka sa video ko, nanood ka sa video to, isa kang ina, isa kang ama. At alam ko, ang anak mo ay mayroong access sa social media. Tayong mga OFW, wala tayong ibang choice, kundi ang ating mga anak ay pahiramin ng cellphone, mag-download ng TikTok, mag-download ng Facebook or Messenger kasi tayo, dyan natin sila nakakausap. Hindi maiwasan, mahalungkat at makalkal at makita yan ng anak mo dahil yung mga challenge na yan na walang kwentang challenge is nakapublic yan eh. Isipin ng bata, tama pala maghubad. Isipin ng bata, tama pala na maghubad ako sa social media, ipakita ko yung ano ko. Ano na lang ang maging future ng kabataan sa ngayon? Hindi na maganda ang social media platform sa ngayon. Dahil ang namumuno ng social media platform ay hinayaan ang mga ganitong klaseng content. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, respetuhin mo muna ang sarili mo. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Dahil sa video na to, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kayo ang dahilan, hindi man lahat. Kayo ang gumawa ng mga pamamaraan upang hindi kayo respetuhin, upang bastusin kayo. Sa uto lang, hindi lahat. Pero mayroong mga iilang babae na tulad nito ang utak nilagay sa kanyang bibingka na maraming piklat. Nakakapanglumo. Dahil ako bilang isang social media influencer, never ako gumawa ng mga ganyang klaseng challenge. Because I know myself. Gusto ko respetuhin ako ng mga tao. Gusto ko respetuhin ako ng kamag-anak ko. Gusto ko respetuhin ako ng mga followers ko. Kung ganyan ang ipapakita ako, dadaming ang views ko. Pero ang respeto ay nababawasan na. Mas lalong nakakalungkot isipin dahil ang mga kabataan talaga ngayon is
meron pong access sa social media. Ang huling mensahe ko sa mga magulang, please, pakiusap, bawas-bawasan, or bantayan niyo po lagi yung mga anak na gumamit social media para sa lahat ng social media influencer na nangangarap na makilala social media, nangangarap na tatawaging social media influencer, nangangarap na dadami ang followers, nangangarap na dadami ang views. Maaari kang, mga kapatid, maaari kang gumawa ng matinong content upang dumami ang views mo, followers mo, upang makilala ka sa social media sa tamang pamamaraan. Dahil ang mga pinagagawa ninyo ay hindi po maganda sa mga kabataan. 62 year OFW motivated.